Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Dinala ako ni William sa aming mga magulang. Dalawang lapid na magkatabi. Ito ang libingan ng aming mga magulang. Unang araw nang umuwi kami dito sa Pilipinas, ito agad ang binisita namin ni William. Kasing gaan ng hangin ang aking naramdaman. Tila na kontento at nakumpleto ang pagkatao nang masilayan ang kanilang himlayan. 2 days ago sa Italy, ang araw na pinagtabuyan ko si Nathan. Pinagsisihan ko ang mga sinabi ko sa kanya, pero hindi ko na mababawi iyon. Sa tuwing nakikita ko siya, naaalala ko ang dating ako. Ang suwail, masayahin, at patay na patay sa kanya na si Laura. Bumabalik ang lahat ng sakit. Kung paano ako durog na durog ng mga panahong iyon. Sa galit ko, nakapagsalita ako ng masama sa kanya. Sa maraming tao. Pinagsisihan ko ang lahat ng iyon. Kung nadurog ko siya ng panahong iyon, mas lalo ako. Bawat masakit na salita na binibitawan ko sa kanya, mas doble o triple ang balik nun sa akin. Bakit? Dahil ba mahal ko pa rin siya? Pero hindi ibig sabihin na mahal ko siya, ihahagis ko ang sarili ko basta-basta sa kanya. Hindi na. Ang Laura ngayon ay natuto na. Natuto na sa mga nangyari sa ginawa niya. Pareho kaming tahimik ni William pabalik sa kanyang mansyon dito sa Pilipinas. Gusto kong balikan ang mansyon namin, yung mansyon ni Papa. Pero ang alam ko, naroon na raw si Stella at ang mama niya. Nakipag-communicate pa rin kami sa isa't isa. At masaya ako dahil hindi pa rin nagbago ang tungo ni Papa sa akin. Excited siya na makita ang kambala. 1 linggo na lang, unang kaarawan na ng kambala. Umuwi nga ako dito sa Pilipinas. Hindi ko kakailan na parang may kulang. Kahit ang pagtulog ko ay hindi maayos. Palagi kong iniisip kung nasaan na siya at kung anong ginagawa niya ngayon. Huminga ako ng malalim at hinawi ang kortina sa aking kwarto. Nakita kong pinapainitan ng yaya nito ang kambala. May kinuha kong sarili ng yaya, pero naglalaan ako ng oras sa kambala. Kung wala ng trabaho, lahat ng oras ko ay nasa kanila na. Huminga ako ng malalim at naligo na para makababa. Pasok na at bala ko mag-enroll. May mga naging guro man ako noon, pero ayoko maging madaya at unfair sa mga estudyante ngayon. Mag-i-enroll ako sa college, sa karaniwang eskwelahan. Pero hatiin ko ang oras ko sa aking pag-aaral at aking pagtatrabaho sa chains ng bakery shop ni William. Napamahal na rin naman kasi ito sa akin. Handa na ako para sa aking lakad sa araw na iyon nang may bumulaga sa akin nang buksan kong pintuan ng aking kwarto. Darla? Malakas sa sampal ang bumungad sa akin mula sa kanya. Halos mabali ang aking liig sa sobrang lakas. Napaawang ang aking labi dahil doon. Napaka-arte mo talaga. Nanggigigil ito sa akin. Ano pa bang gusto mo ha? Gusto mo lumaki ang kambal na walang kinikilalang ama? Gusto mo ibang lalaki ang makakatuluyan mo ha? Kung ayaw mong patawarin si Nathan, at least bigyan mo ng chance siya para sa kambal. Napaka-arte mo. Alam mo tong kuya mo? Ilang beses na akong sinaktan. Ilang beses nang liwa pero pinatawad ko pa rin. Kahit gusto ko na siyang lasunin minsan na maalala ko mga kasalanan niya. Hapong-hapo siya at galit sa akin. Sabihin na natin ang masakit niya. Ano ngayon? Ayaw mo na. Hindi pa yan, Laura. Marami ka pang mararanasan dito na kasakitan sa mundo. Hindi lamang yan. Napakaduwag mo.
Ayaw mo ba ng thrill sa buhay mo? Sabihin mo na pakialamero ako. At least ako, kahit ilang beses ako masaktan, I will always try. I will always give a chance. Dahil sa huli magsisisi ka rin. Isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito, Laura. Huwag kang selfish. Darla, huminahon. Hindi. Nanggigilid ang luha niya. Huwag mong sabihin na huminahon ako. Alam mo, masaya ako dahil nabigyan ako ng pangalawang buhay sa mundong ito. At I cherish every moment. Ikaw, ilang taon mo pa ulit iiwasan sa Nathan? Hindi mo alam bukas o makalawa wala na tayo. I have learned how to value every moment of my life. Bawat oras ay mahalaga. Ikaw, sinayang mo. Yes, I care because I want you to be happy. Gusto kitang makitang masaya. Dahil simula na mabigyan ako ng chance na mabuhay sa mundo, hindi na kita nakitang masaya. Namiss ko na yung dating Laura. Nanginginig ang aking labi. Bumalik ka na sa dating ikaw. Dahil nandito ako. Hindi na ako mawawala. Kung masaktan ka ulit, nandito ako bilang balikat mo. Nandito ako para akong sasampal sa'yo. Kaya please, bumalik ka na. Niyakap ko siya sa sobrang bugso na kanina ko pang nararamdaman niya. Pilit niya akong tinutulak. Darla, I miss you. Tinulak niya ako ng malakas at dinuro ko. Huwag ka magpakita sa akin hanggat nag-iinarte ka ha. Hindi ka kasing ganda ko para mag-inarte. Mabilis siyang tumalikod at tumalis. Nakita ko rin nasa likod niya si William at tinulak ito. Si William ay nagdadalawang isip pa kung akong uunahin o si Darla. Sa huli, buong puso ko siyang ginitian. Palatandaan na ayos lang ako. Tinamaan ako ng mga salita niya. Parang nasa gitna ako ng aking mga nabuong desisyon. Hindi ko kayang pumili kung alin sa kanila. Nag-enroll muna ako at hindi nagtagal. Pinuntahan ko ang ibang mga extension ng bakery dito sa Manila. May mga head na doon sa bawat chains at ang kailangan ko na lang ay magpakilala. Nagpakilala ako sa target ko munang unahin na bakery sa araw na iyon. Masaya akong makita na dinudumog kami ng estudyante, lalo na't nasa harapan ng plaza ang aming pwesto. Sa gilid ng dingding ay may nakadikit kaming flat screen TV. Bukod doon ay free wifi kami dito. Mayroong mga estudyante na nag-aaral dito. Ang iba mukhang may jowa at iba pa ay bubarkada. Naisip ko tuloy kung paano na kaya ako kapag naranasan ko ulit maging estudyante. Marami pa akong aasikasuhin dito. Aasikasuhin ko pa ang kaso nila Nico at Mirsol. Narinig ko kasi na nakapagpiyansa na sila. Bukod sa 6 na buwan na pagkakakulong nila, may malakas silang binabayaran. Dahil doon, hindi pa rin nawawala ang pag-asa. I hope they learn their lessons. Nasa kalagitnaan ako ng pag-check ng mga bread at desserts na naroon. Nang umingay ang pintuan at pumasok ang taong hindi ko inaasahan. Don Anastasio? Ngumiti ito at pinasadahan ng tingin ang bakery. Don, maupo muna po kayo. Kinumpas nito ang kamay at ngumiti sa akin. Hindi na. Hindi na naman ako magtatagal din eh. Marami na siyang wrinkles at nangungulubot na ang kanyang mukha, maging sa kamay. Medyo tumatanda na siya. Hindi ko alam kung paano siya pakikitunguhan. Simula nang umalis ako sa poder ng anak niya at sa ginawa ko ng ilang araw lang sa anak nito, naiilang ako. Narito ako bilang ama ni Nathan. Huminga siya ng malalim. Nakikita kong may pumapasok at ini-entertain ng iba pa habang nakikita nilang may kausap ako. Hindi ko nakitang ganito kalubha ang lungkot na aking anak mula pa noon. Ngayon lang. Ngayon lang dahil sa iyo, iha. Napalunok ako. Kagalang-galang ang mga salita nito. Mahal mo ba talaga ang anak ko? Tanong nito sa akin. Tuluyan na ako napayoko habang nag-iinit na ang sulok na aking mga mata.
Sagutin mo ako, Iha. Kahit hindi maganda sa amin ang sasagot mo, ay sapat na makita lamang aking mga apo. Tatanggapin namin yun. Kung hindi mo na siya mahal, siguro ready na siya magpakasal sa iba. Nagimbal ako. Malapit na ang kasal nila. Ayoko naman na mamuhay ang anak ko sa kadiliman. Tumatanda na siya. Total, ayaw mo naman sa kanya, wala na akong magagawa. Hindi ko na siya maramdaman o makilala man lang simula nang mawala ka. Para siyang patay na buhay at masakit para sa akin yun. At sana maintindihan mo, magulang ka rin. Nanginig ang kanyang boses. Tinapik niya ang balikat bago tuluyang umalis. Kahit noong nakauwi ako at naghapunan kami noong araw na iyon, ay tahimik ako. Bakit bumaon sa aking puso ang mga salita ni Don Anastasio? Bakit nakaramdam ako ng takot? Ready na ba akong makita ulit si Nathan na may kasamang iba? Ang tikhim ni William ang nagbalik sa aking katinoan. Naka-enroll ka na ba? Seryosong tanong nito. Binaba ko ang kutsara at tumingin sa kanya. Umiling ako. Bakit parang pagod na pagod ka? Tanong muli nito. Pagod lang ako siguro. Kakapatulog ko lang sa kambal. Tumango siya. Biglang bumukas ang pintuan. Nagkatitigan kami ni William. Dahil sa titig niya ay nangunot ang noo ko. Sir William, nandito na po ang kaibigan ninyo. Kukuha lang po ako ng dadag na pagkain. Dahil doon, napalingon ako sa aking likod. Tumayo naman si William at nakipag-peace bomb sa kakadating lang na bisita. Nathan, magalit dumating ka. Nakangising sabi ni William. Napakurap-kurap ako at halos mapatayo. Hindi ko alam gagawin. Ni hindi niya ako tiningnan. Baka gusto mo kumain muna. Binalingan ako ni William. Tinapunan ko naman siya na nag-aakos ang mata. Pero hindi malang ito natinag. Hindi na. Kakakain ko lang. Pwede mo ba ipakita sa kanyang blueprint? Nandito ako para sa mga anak ko. Halos malagutan ako ng hininga nang tinignan ako nito. Tumawa naman si William. Tungkol nga pala sa mga pamangkin ko. Kailangan mo munang mag-ask ng permission sa kapatid ko. Anak namin siya, kaya hindi na ako hingi ng permiso sa kanya. Gusto ko rin siyang makausap. Ngumisi si William sa akin. Nanunuya iyon. Hindi ako mapagsalita sa pag-agresibo ni Nathan ngayon. Hindi nakasagot si William dahil mukhang hinihintay nito ang aking desisyon. Dahil kung hindi, baka gayahin ko rin ginawa mo sa asawa mo. Anito kay William na hindi ko maintindihan. Sinapak ni William si Nathan na pabiro. Ako naman sa kabilang banda ay gulangtang sa lahat ng to. Hindi talaga sumusuko si Nathan ng basta-basta. Iniyawan ko na nga ang proposal niya at tumalis. Akala ko titigil na siya, pero nagkamali ako. Mas naging porsigido pa ito. Mas naging masikap siya. Kahit na halos hindi ko siya pinapansin, habang kalong niya ang dalawang kambal ng gabing iyon, naistorbo ang tulog ng kambal dahil sa kanya at himalang hindi nag-iyakan ang mga ito. Kahit anong gawin kong pagtatakwil, nanatili siyang matibay. Pakiramdam ko tuloy dahil iyon sa kambal. Of course, sinong amang hindi gusto makasama ang mga anak? Napasabunot ako sa sariling buhok nang maalala kong ilang araw si Nathan na pumupunta sa bahay. Ilang beses ko rin siya nakikita. Nakontento rin ako dahil hindi niya ako kinakausap. Napakasibil niya. Hindi ko alam kung malulugod ba ako o maiirita doon. Yung ginawa mong pag-ayaw sa kanya, balitang balita na. Magkasama kami ni Darla rito sa school. Pati siya ay pinagpatuloy ang pag-aaral. Ngumuso ako dahil nakita ko rin yun. Hindi ko alam kung ano nararamdaman ni Nathan dahil sa pagkalat noon. Kung alam ko lang, baka yung ibang babae na patay sa kanya ay nagdiriwang.
Marami akong naririnig na mga naglilink sa kanyang babae. Hindi ko naman sila masisisi. Ba't ba kasi napaka-feeler mo? Naglagay ito ng concealer sa kanyang prickles sa mukha. Hindi ba pwede nasaktan lang ako? Pabaling na sagot ko sa kanya. Inirapan ako nito. Nakasuot kami ng uniform. Nakakuha ako ng business at siya naman ay tourism. Nag-iba na ang gusto niya ngayon. Ewan ko sa'yo, Laura. May anak na kaya kayo? Tsaka partida pa ha. Ikaw naman yung nag-rape sa kanya eh. Ngayon aarte-arte ka. Pag si Nathan naghanap ng iba, tingnan kita kung ano ka. Pag iiyak ka, naku, kakalbuin ko talaga yung buhok mo. Napangisi ako sa kaibigan kong ito. Namiss ko siya ng sobra. Miss ko yung pagkaprangka niya. Last period namin, nang biglang bumuhos ang ulan. Ang ulan na may kasamang kulod at kidlat. Magiging masamang tanghali ito para sa akin. Dito sa school, maraming issue. Hindi matapos-tapos. Issues sa kanila ang pagiging dalagang ina. Hindi ko maintindihan kung bakit big deal sa kanila ang pagiging dalagang ina. Hindi naman sila ang gumagastos doon at wala ma-upgrade sa kanila, kaya ba't sila nanguhusga? Ay, ang mga tao nga naman ngayon. Abala na ang kapwa ko estudyante palabas, ang iba ay sumisilong sa shed. Meron din may mga dalang payong. Mga ganitong oras, hindi ko mahagilap si Darla. Lalo na't ayaw nito akong makasabay sa pag-uwi. Meron silang sariling bahay ni William sa isang mamahaling village. Habang mansyon ngayon dito ni William, ay ako na nakatira. Hawak ko ang ilang libro nang biglang bumungga sa akin. Oops! Natatawang sapo ni Stella ang kanyang bibig. Pasensya na ha. Hindi ko kasi akalam na tao pala. Akala ko basura. Napalunok ako at napatingin sa paligid. Kung dati, ako ang reyna ng campus na para bang spotlight sa kadiliman. Pero ngayon, marami na nagbago. May lifestyle change at hindi na tulad ng dati. I know now how to keep my money. I know how to live practically. Stella, singhap ko at pinulot ng mga nahulog na libro. Narinig ko silang tatawanan na. So, dito pala nag-aaral ang gold digger na to. Paano mo na-afford ang isang tulad na gantong university ha? Gold digging na ganyan? Sinong matanda na naman ba ha? Stella please, uuwi na ako. Gusto kong umiwas, pero hinarang niya ako. Nagngitian ang mga kaibigan niya. You should know where your place rat. And this is not your place. Bakit? Sa'yo ba to? Ano ba pinapuputok ng butsi mo? Kasi hindi ka lang manggagamit. Feeler ka rin. Paano mo nagawang i-reject ang ex-fiancé ko, ha? Napaka-feeler mo talaga. Fiancé? Halos masapo ko ang aking dibdib. Stella, kung nireject ko si Nathan, dapat naging masaya ka. Dahil baka magka-chance kayong dalawa. Tanungan nga kita, bakit? Kilala mo ba siya ang lubusan niya? Kung makatapon ka ng sarili mo sa kanya, parang wala ka iniingat ang puri Atat ka. Napapalibutan na kami ng mga estudyante. I want to study here peacefully. Pero God, bakit ganito? Anong sabi mo? Akmang susugurin ako nito nang may humawak sa akin baywang. Pumulupot ito at unti-unting yumakap sa akin. Natulos bigla si Stella. May narinig ako sa risaring bulungan at tilian nang makita nila si Nathan. Nakasuot ito ng white polo shirt at naka-slacks. Nakakunot ang kanyang noo. Nilibot niya kanyang tingin sa paligid. Tila nag-oobserba. Mr. Pontevilla? Tila nahihiya at nagmamadaling kilala kong nagmamanage ng universidad na ito. I'm so sorry po sa masamang nangyari po. Nabubulol sabi nito. Pinandilatan niya ang mga nakapalibot na estudyante at bigla mga itong umalis. Inignora iyon ni Nathan at matalim na tinignan si Stella na halos ayaw umalis sa kinatatayuan. Kinakaon ko na ang fiancé ko. Simula nito,
Oh yes, of course, Mr. Puentevilla. Salamat, sabi ni Nathan. At hinila ako paalis doon. Bakit ka nandito? Tanong ko habang tinitingnan ang mga estudyanteng titig na titig kay Nathan. Kinakaon ko ang piyansay ko, sagot niya. At pinagbuksan ako ng pintuan. Ang kanyang bodyguard ay pinapayungan kami para hindi mabasa. Kung hindi sa ganito at hindi umulan, hindi sana ako sasakay. Wala akong choice. Umirap ako at pumasok sa loob ng kotse niya. Pinaghalong lemon at strawberry ang bango ng loob nun. Napasinghap ako na makita ang ilang gatas diaper sa backseat ng kanyang Mazda. Bumili ka ng gatas? Napatingin na rin siya sa mga pinamili niya. Oo. Kulang pa ba? Sige, bibili ako. Napapikit na lang ako. Parang hindi ko kaya na ganito kalambot si Nathan ngayon. I used to see him rough and hard. Pero ngayon, ibang-iba na siya. Kung sa physical man, malabato siya. Pero ang lambot ng pakikitungo niya sa akin. Sa tuwing naiisip ko na dahil ito sa anak namin, 50% ako nagagalak at 50% na naiinis. Napayoko ako at nararamdaman ang pagkirot na aking dibdib. Naalala ko ang kambal. Baka gutom na sila o baka dahil ito sa ginawa. Bago ko pamayakap ang sarili, ay binalot na ako ni Nathan na kanyang jacket mula rin sa backseat. Breastfeeding ako sa kanila, mostly. Pero pag may klase at trabaho sa bote. Nangunot ang noo nito at seryosong tinignan ang daan ni hindi ito sumagot sa akin. Hindi mo rin ako kailangan pasundin palagi. May sarili naman akong driver at saka... Laura, ginagawa ko to para sa'yo. Please. Natameme ako. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Bago ako makahugot ng hangin dahil parang nasusuffocate ako sa aming dalawa, ay tumunog ang kanyang cellphone. Nakita kong babae yun. Isa iyon text at klaro iyon sa aking mga mata. Ibaba mo na ako kahit saan. Alam kong busy ka, sabi ko sa kanya. Kliyente siya. Seryosong sabi nito. Kliyente? Bumalik lahat sa aking alaala ang mga babaeng dinala niya noon sa aming kondo. Hindi lang yung alaala kundi pati yung sakit ay bumalik. Hinagod ko aking dibdib dahil sa paninikip nito. The faint fade, but the memories don't. Love without assurance is like a hell. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung may karapatan ako sa kanya. Ang Laura noon ay walang kasiguraduhan kung may karapatan sa kanya. At ang Laura ngayon ay takot na sumubok muli. Parang may tumutulak sa akin pero may humihila pabalik. Itigil mo ang sasakyan. Malamig na turan ko. Hindi ang dalawang isip na buksan na pintuan na kanyang sasakyan. Marasa siyang pumreno at tinigil ang sasakyan. Alam niyang hindi ako dalawang isip na lalabas kahit na masaktan ako. Lumabas ako kahit sobrang patak ng ulan. Bagsik ng hangin at ulan, samahan pa ng dilim ng paligid na tila ba nakikarami sa akin. Baby! Sumunod siya sa akin at alam kong basang-basa na rin siya ng ulan. Please! Bitawan mo nga ako. Patuloy ako sa paglalakad at sobrang basa na aking damit. Hinila niya ako at niyakap na mahigpit. Kalimutan mo na nangyari. Magsimula ulit tayo. Buong diin niyang sabi at hinagod ang aking buhok. Sa gilid namin ay ang malayong daan at ang mga nagtatayugang mga puno. Umiling ako. Humalo aking luha sa patak ng ulan. Para ano? Para masaktan mo ulit ako? Hinampas ko ang kanyang dibdib habang umaagos ng luha. Kung sa tingin mo mapapawilan lahat ng napagdaanan ko ng basta-basta, pwes hindi. Nakatatak pa rin, Nathan. Hindi mo alam kung gaano kasakit na makita ka may dinadalang babae sa kondo mo habang naroon ako. Habang may ginagawa kayo. Hindi. Hindi, baby. Wala. Sa kabila na aking hinagpis ay ang malambing niyang haplos sa tinig. I'm sorry.
It's just for a show. Alam kong gago ako. Nasaktan ako. At dahil gusto ko ipakita sa'yo noon na hindi ako apektado. At wala akong pakialam sa ginagawa kong iyon. Pero kung alam ko nagkukulong ka na sa kwarto mo, ay hindi ko na kaya. I just left them and sleep in the guest room. Iniyak ko ang lahat ng sakit na nararamdaman. Parang ayoko makinig. Dahil kung makikinig ako, baka sumuko ang aking puso. Baby, please. Bigyan mo ako ng pagkakataon muli. Kahit na pagtabuyan mo ako. Just give me a chance. Please. Pilit niyang inuhuli ang labi at gigil na hinahalikan nito. Nakagat nito ang buong labi ko. Ang lamig ng ulan at ang lamig ng hangin ay nadara ng apoy. Parang isang iglap lang ay hindi ko namalaya na binalik niya ako sa loob ng kanyang kotse. Hindi ko makita ang daan dahil sobrang ulan. Basang-basa ang loob ng kanyang sasakyan nang dahil sa basa naming katawan. Ang suot kong uniform ay basang-basa na. Hinahaplos na ngayon nito ang aking magkabilang dibdib at hinahalikan na aking leeg habang nakaupo ako paharap sa kanya sa kanyang kandungan. Bukas na ang ilang botones na aking polo at kitang-kita ko ang mabalahibo niyang dibdib. Sumama ka sa akin. Ngayon naman ay bumaba ang kanyang labi sa harap ko. 1 week, Laura. Kalimutan na natin ang lahat. 1 week lang. Hindi ako mapagsalita dahil ang aking wisyo ay hindi ko magilap. Uminit ang aking pisngi habang nakikita ang sarili na nakaupo sa kanyang harapan. Nahitan, tuluyan ako napatingala at napaiyak na ang labi nito ay bumaba sa aking harapan. Napakapit ako sa kanyang buhok. Kung sa bahay sana, ang kambal sana ang gumagawa noon sa aking dibdib. Pero ang makita si Nathan na gumagawa nito ngayon ay para akong lalagnatin sa init. Bigla siyang tumigil at halos malagutan ako ng hininga nang dumalo ang aking gatas at nakita ang ilan nito ay nainom ni Nathan. Parang nabuhusan ako ng malamig na tubig kaya naitulak ko siya. Nakaramdam ako ng hiya pero binalik niya ako sa dating pwesto ko. Sorry. Napasingap ako at tumingin sa aking harapan. Walang patid pa rin ang pag-agos ng gatas doon. Nakaawang lang labi niya at tumigting ang panga. Walang pasubaling hinalikan niya ulit ito at para bang sanggol na sumimsim doon. Naramdam ko mismo kung paano na inumin aking gatas. Wala akong ginawa kundi ang umungol at mapasinghapa.